Ang 10 hektarya na lupa kung saan nakatayo ang Pogo ay pag-arian sa pangalan sa papel ng Victoria Tourism, na pag-ari naman ng isang korporasyon na ang majority, ang pag-arian ay pinangungunahan ni, mamaya ko na sabihin kung sino, hindi ko na sabihin sa sunod na vlog, ay ang may-ari niyan ay sadyang pinuha si Lito Lapid at si Mayor Jing Capil para mabigyan ng proteksyon. Kanya nang establish na yung mayor ng Bamban Tarlac ay ang tatay niya ay taga Fujian province sa Fujian, China. Ang sa Fujian, diyan ang gagaling ang mga sindikato ng mga inchik. Although diyan din ang grupo o hotbed ng tinatawag na Communist China Communist Party. So, ganun po ang nadedelikado na talaga ang Pilipinas sa ganito sitwasyon. Binabantayan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o yung PAOK ang mga lugar sa Southern Metro Manila para nga ho sa mga illegal na aktibidad ng Pogo. Ayon po kay PAOK spokesperson Winston Casio, kabilang po sa kanilang mahigpit na binabantayan ay ang Muntinlupa, Makati, Pasay at Parañaque. Ito nga ho'y matapos makatanggap sila ng ulat na nakarating na raw sa Metro Manila ang mga nakatakas sa mga gagawa mula ho yan sa mga na-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dagdag pa ni Casio na binabantayan din ng otoridad ang mga illegal na Pogo sa Cavite, kabila na nga po sa Bacoor at sa Dasmariñas. Hinala ng mga otoridad, ginagamit daw ho itong NAIA bilang gateway para sa operasyon ng mga illegal Pogos sa southern part ng Metro Manila. Sa gitna nga ho ng sunod-sunod na pagsalakay sa mga Pogo, sinabi naman ni PAGCOR Chairman CEO Alejandro Tenco na ang tunay na banta ay mula raw ho sa mga sindikato at hindi naman mula sa mga lehitimo at lisensyadong mga Pogo. Nagbabala ang Department of Justice o DOJ sa mga dayuhan sa bansa na sumunod sa batas ng Pilipinas kung ayaw maharap sa legal consequences. Ito ay matapos ang pagkakarid sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, kung saan nadiskubre ang ebidensya ng pang-torture at pang-kidnap. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, welcome namang manatili sa bansa ang mga dayuhan. Maaari din anyang ituring ng mga ito ang Pilipinas bilang kanilang tahanan, pero dapat sumunod ang mga ito sa batas accordingly at unconditionally. Ani Remulla, ito na ang tangi at huling warning nila sa mga aliens na naninirahan sa bansa. Gagawa umano sila ng aksyon laban sa mga nasa likod ng iligal na gawain sa Pogo. Samantala, nanawagan ng kalihim sa mga witnesses na lumapit sa kanila. Sa buwatan ng mayor, hepe at pati na rin ang judge na pumirma sa search warrant para i-raid ang Pogo sa Porac, Pampanga. Bago pa daw pasukin ng mga pulis ang lugar, alam na ng mga Chinese na i-raid sila noong araw na iyon. Hawak na sana ng mga pulis ang search warrant pero nagulat na lang sila nang biglang tumawag si judge at sinabihan ang mga pulis na teka, time out muna, may mali sa naibigay ko na search warrant sa inyo. Kaya ang ginawa ng mga pulis ng PAOK, humingi sila ulit ng bago na namang search warrant. Matagal at medyo delayed na. Papasukin na din sana ng mga pulis ang tunnel sa Pogo ng Porac, Pampanga, pero dahil nga kinansila ang warrant, bigo ang mga tauhan ng PAOK na pasukin ito. At nang puntahan nila ang mayor ng Porac na si Jing Capil, abay 1 linggo na daw itong wala at nasa Boracay daw. Sinubukan naman nilang puntahan si Hepe at pati si Hepe ay wala din. Coincidence lang kaya o talagang sinadya? Dahil napag-alaman na wala pala si Mayor sa Boracay, itinakas pala daw OMG papuntang Boracay. Naku po, hindi pala sa Boracay, sa Boracay pala. At si Hepe din daw, dinala ang iba pang mga Chinese sa Blue Hotel. Diyos ko Lord, Pilipinas nating mahal. Ayon pa nga kay Attorney Tutu Kausing, napapit lang ang mga pulis sa Porac at kinokontrol ito ng Provincial Director at Regional Director. Tanong ni Attorney kay Judge sa magkanong dahilan. Sa interview nga ng spokesperson ng PAOK na si Dr. Winston Casio, magugulat kayo kung sino-sino ang malalaking tao na nasa likod ng Pogo sa Porac, Pampanga at kung sino ang may-ari nito. So, matandaan po natin na nagpalabas po si Ron Kasagi. Hello, sir. So, natandaan natin na yung opisyal ng PAOK-TF
na spokesman na si kaibigan ko ito dito, si Sir Casio ay nag-anunsyo na magugulat kayo pag ibalita nila kung sino may-ari ng Pogo. Ito, inuunahan ko na, pero hindi ko alam kung tama ako, pero ito sa akin ay kwento ng isang reliable na informante na isa sa may-ari ng lupa na ginatagamit na kung saan pinatayo ang 10 hektarya na Pogo compound ay walang iba po, ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid. Kasama ang mayor ng Porac, Pampanga na si Jing Kapil. Jing Kapal ang mukha. So ngayon, dito natin matatagpuan na yung mga opisyal ng ating bayan ay walang tinatawag na delikadeza. Itago man lamang nila yung kanilang pangalan kasi nakakahiya. Kung hindi sila nahihihiya sa pangalan nila na masangkot o maidikit man lamang kahit hindi totoo sa mga kagawaing mga illegal, immoral at mga korupsyon o pag-abuso, ay dapat sana hindi na nila nilagay niyan kasi at least kung kumikita sila, huwag lamang nila idalhin sa malalang mukha ang Pilipinas at ang mga Pilipino. So, grabe ito, grabe. Sobrang grabe. At sa isang topic, hiwalay na topic, isisiwalat ko kung paano nabuo ang lupa na yan. Ang lupa na yan ay binuo, ang ibibigay ko lang muna sa iyo ngayon ay ang nagbumuo ng lupa na yan at namigay ng lupa kay Lito Lapid at saka kay Mayor Jing Kapil ay yung may-ari ng Grand Royal Palazzo Hotel. Okay? So siguro mga taga Pampanga, mga Kapampangan, kilala ito kung sino ang may-ari ng Grand Palace Palazzo, a Royal Grand Palazzo Hotel. So ngayon, matindi talaga, sabi ni Shirukan Kansake, matindi talaga si Leon Guerrero, nahulog na sa kabayo. So Rinco Nada, Mix TV, alaikum assalam. So Ronnie Ramos, bakit nga ang Pinoy binubuto pa yung si Lapid? Marisa Garcia, oh my God, dapat mga Pinoy binubuto. Sabi ni Marisa Garcia, oh my God, dapat huwag na ibutos, halip na yan. So, grabe talaga. Ito, hindi naman na nagtataka naman ako sa buong Pilipino. Paulit-ulit na binubuto. Ang daming mga anomalya kinasasangkutan ni Lito Lapid. Pagdating sa Senado, wala namang ginagawa. Chairman lamang siya ng Committee de Silencio. Ay nako. So, Jerica Lonslet, good morning. Doc Kausing, ganda ng mga balita mo, fresh na fresh. Tuloy-tuloy lang expose para matapos. Thank you po, Ma'am Jerica. Ricky Mantile, Pogo din sa Bulacan. Attorney, tago na lang Pogo, maluwag sa Bulacan. Pupuntahan natin yan. Sigurado ako, andyan ang kamay. Makikita ang kamay ng isang tinatawag na malibog. Alam niyo kung sino malibog dyan. Sa ikaunlad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. So, ano masasabi mo, Mr. Orlan Mauricio? Mr. Orlan Mauricio na the Great Orlan, anak ni Orville Mauricio, na may-ari ng Bulacan News. Alam ko, taga Ramos Tarlac ka, pero diyan ka lumaki at diyan ka isinilang sa Bulacan, Malolos. Pero anyway, what is important is we are all fighting for free and truthful Philippines. Yan ang ating commonality dyan. Okay, ito ang pag-usapan natin. Ang 10 hektarya na lupa kung saan nakatayo ang Pogo ay pag-arian sa pangalan sa papel ng Victoria Tourism. Na pag-ari naman ng isang korporasyon na ang majority, ang pag-arian ay pinangungunahan ni, mamaya ko na sabihin kung sino, hindi ko na sabihin, sa sunod na vlog, ay ang may-ari niyan ay sadyang pinuha si Lito Lapid at si Mayor Jing Kapil para mabigyan ng proteksyon. Kasi isisiwalat ko later on, ang lupang iyan ay inagaw mula sa dugo ng mga magsasaka. Kasama rin dyan sa isisiwalat ko later on kung paano nakipagkutsaba yung Department
of Agrarian Reform na pinangungunahan ng mga legal officers ni Conrado Estrella III. So, yan, makikita niyo kung paano lahat yan. At yan, isisiwalat ko sa sunod na marami na ang pinatay dyan. Sa loob ng Pogo Hub na yan na mayroong tinatawag na Park Hotel. Sa Park Hotel, labas-masok dyan si Lito Lapid. Labas-masok din dyan yung mayor ng Purap na si Jing Capil. Labas-masok din dyan ang ibang opisyal ng Pampanga. Kaya, sa totoo lang, ang problema natin, kaya ang mga politiko nating abusado ay patuloy na umaabuso at walang kimi, walang takot na dumidiretso sa kanilang gawain para kumita sapagkat ang mga pulis na pwedeng umaristo sa kanila ay may tinatanggap din sa mga hatag ng Pugo. Kasama na dyan si Central Luzon Director Jose Hidalgo, kaya dapat tanggalin na yan mula sa Central Luzon na PNP. Kasama din dyan ang Provincial Director ng Pampanga. Sa bandang side naman ng Tarlac, magkatabi lamang yan. Ganon din, kasama din dyan ang Provincial Director ng Tarlac. Kasama din pati, sa totoo lang, sa sunod lang, sasabihin ko, pati si Gobernadora ng Tarlac, sasabihin ko, isisiwalat ko ang kanyang dikit dyan sa kay Bamban Mayor Alice Go. So itong usapin ng Pugo, sobrang na ito, sobrang balahura na ito talaga. Ang bayan nating Pilipinas ay hindi nito makausad-usad. Marami na pong namatay sa Pugo na yan. Sa susunod ko na isisiwalat kung sino-sino ang mga namatay. Para dito muna, importante lamang malaman ng publiko na ang lupa na tinatayuan ngayon ng Pugo Hub, 10 hektarya, ay inagaw yan. Inagaw sa mga magsasaka. At para mabigyan ng proteksyon ang nangagaw na may-ari ng Grand Royal Palazzo na sa Angeles City ay kailangan niya ng proteksyon kaya binigyan ng lupa si Lito Lapid. Binigyan ng lupa si Jing Capil. Kaya yan po ang sitwasyon dyan. So ngayon, happy naman ito si Lito Lapid kasi meron siyang natatanggap. Happy din naman si Mayor. Happy din naman ang lahat ng pulis dyan. Lalo na yung mga hepe ng Purak dyan. Napakaliit na bayan, Purak at saka Bamban. Third class municipality. Ang liit ng income. Bakit dyan namamayani ang mga Pugo? Bakit dyan sila pumupunta? Ang ibig sabihin, kailangan nila malalayo sa mata ng mga taga-usig ng pamahalaan. Kasi pag malapit sila sa mata ng mga taga-usig, kagad-agad madidiscover sila. Ang sa Bamban na Pugo na establishan na natin na may tunnel sa ilalim. Kaya kasing lalim ng tunnel ang totoong kwento dyan sa Bamban Pugo. At ganon din ang kwento dyan sa Lucky South 99 na nagpapatakbo ng Pugo dyan sa Purak, Pampanga. Kaya bayan ko, mag-isip-isip na kayo, umaapila ako sa mga kabalen ko. Kayo ang pwede magbago ng mukha ng bayan ng Pilipinas. Kasi bakit? Marami dyan sa inyo, sa Clark, Angeles, sa lugar nyo, sa Bamban, sa Purak, marami pang iba. Marami pang iba. Mababago ang mukha ng Pugo, maapektahan ang buong Pilipinas. Biro mo yung senador ninyo na si Lito Lapid, kapwa nyo kabalen, Leon Guerrero kung tawagin, ay mahuhulog na dapat yan sa kabayo. Dapat hindi na patagalin yan. Dapat hindi na ibutong muli kasi pinuno ko, no? Pinuno ng mga kasamaan. Yan ang problema dyan. So, yan ang ating ngayon isisiwalat yan. Lagi dyan sila ni Lito Lapid. May hotel kasi dyan, Park Hotel sa loob ng Pugo. So, dyan, si Mayor Jing Capil ay dyan siya nakatira. Dyan na siya nakatira sa loob ng Pugo. Kaya, 2 oras bago pumasok ang grupo ng PAOK TF, nakasibat na sila. Sinibat ni Mayor Jing Capil at hepe ng Purak, Pampanga na si Police Colonel
Palmer, babae, Domingo, Guardiaya. Sinibat nila ang mga 90% ng mga tao ng pugo dyan. So bago pa nakapasok, kasi ang problema ng PAOK TF, nung nandoon na sila sa loob ng hotel, ay tumawag pa itong Branch 14, Malolos Regional Trial Court, at sinabihan sila na binabawi ni Judge ang search warrant. Dahil binawi, napilitan ngayon mag-apply sa Branch 45 ng Regional Trial Court Pampanga, kaagad-agad ang grupo ni dating General Gilbert Cruz na hepe ng PAOK TF. Mabuti na lang at binigyan din sila kaagad-agad ng search warrant. Kaya at least kahit papano, may naabutan pa sila ng 187 na tao. So ang 187 na tao na may mga Pilipino, may mga Vietnamese, mga iba pang nasyonal, mayroong Malaysian, mayroong Indonesian. So diyan mo makikita ngayon kung gaano katindi ang koneksyon ng Pugo, pati hudikatura na kasama sa sindikato nila. Kaya, pero bago makatayo yung sindikato na yan, nagsimula lahat sa lupa. Ang lupa na yan na pinagtatayuan ng Pugo na yan ay diniskarte yan ng may-ari ng Grand Royal Palazzo. So kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, napakalaki ng ginagawa nila na kabulsitan sa Pilipinas. Paano pa kaya ang gagawin nating mga mamamayang Pilipino kung ganito lamang? Pero marami nang pinatay dyan, kaya sinusugal ko ang buhay ko rito sa pagsasabi niyan. Ang sa ilalim niyan, sa likod niya, sigurado ko, triad. Ang Pugo na yan ay ginagawa lamang yan na front. Kasi although illegal ang dating, walang papasok kasi mayroong tinatawag na lisensya galing sa PAGCOR. So ibig sabihin, kasama dyan sa sindikato ang mga taong PAGCOR. Sigurado yan kasi nagsimula sa panahon ni Duterte yan, nakakasayan, kinasanayan ni Bungo. Si Bungo ang nagpatayo sa PAGCOR, sa Pugo ni Alice Go, dyan sa Bamban. Kasama si Duterte dyan. Kasama si Paildon dyan, na siya ang Customs Commissioner nang nabisto yung tinatawag na magnetic lifter na kung saan ay isang tonelada mahigit na shabu ang nawawala na nakakabit dapat sa magnetic lifter. So ngayon, matandaan ninyo, nung nakaraang 2 taon, sa panahon na ni Bongbong Marcos, ang mga shabu na nakikita, nahuhuli, mula dyan sa Central Luzon, mula dyan sa Pampanga. Una, 60 kilograms. Diyan galing sa huli niya sa Mexico. So ano pang iba? Marami pang iba, may 60 kilograms. Tapos, kasunod yan, nahuli doon sa WPD Lending Building doon sa Tondo, Manila. At ang nakuha dyan, 1 toneladang shabu. At nabawasan lang ng konti, 1,997 kilograms. So 3 kilo na lang ang kulang para maging 1 tonelada. Hindi pa nabilang dyan yung binulsa ng mga pulis na nag-raid sa WPD Lending. So ibig sabihin, mahigit 1 toneladang shabu yung nakuha. Na nanggaling din yan, sigurado ko nanggaling yan sa Bamban na Pugo. So ganun din ang ginagawa dyan, ginagamit yan. Sigurado ko may taguan din yan dyan sa Pugo, sa Purak, Pampanga. Kung bakit kakaibang Pugo ito, lumayo kung saan ang mga usual na Pugo, kagaya ng Pugo sa Parañaque, Pugo ni Binhar Abalos dyan sa Mandaluyong, Pugo na dyan sa Maynila, may Pugo dyan sa Makati. Ang daming may Pugo dyan si Remulla, dyan sa Island Cove, pero naiba ito ang layo sa Kabihasnan. Bakit? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, triad group ito. At sigurado na establishan naman sa napanood ko na isang Singaporean na vlogger. Kanya nang establish na yung mayor ng Bamban Tarlac ay ang tatay niya ay taga Fujian province sa Fujian, China. Sa Fujian, diyan ang gagaling ang mga sindikato ng mga inchik. Although diyan din ang grupo o hotbed ng tinatawag na Communist China Communist Party. So, ganun po ang nadedelikado na talaga ang Pilipinas sa ganito sitwasyon. Kasi ang ating
Wala tayong ibang katatakutan. Mga Chinese, hindi natin katakutan yan na magiging spicy Alice Go. Hindi natin katatakutan. Kinatatakutan natin yung sarili nating mga opisyal na gumagawa ng mga birth certificate, late registration ng mga inchik na gagawing Pilipino. Kasama dyan ang kinatatakutan natin sa si Lito Lapid. Iba pang mga opisyal na nagbibigay proteksyon sa mga illegal na mga Chinese dito. Kasama rin dyan yung mga mayor sa bayan-bayan. Sigurado ko yan. Kasama dyan mga pulis. Kasi kung hindi sila nagkukutsabahan, ay sigurado huhulihin sila ng pulis. Sigurado ako na imbestigahan sila ng pulis kung ang pulis ay hindi tali ang kamay ng mga politiko. Kaya, panahon na po na magkaroon ng batas na tanggalin sa kapangyarihan ng mayor at gobernador ang pagtatalaga ng pulis chief sa bawat bayan at bawat lalawigan.